Susundo ako sa aking alaga na si Amoy. Super ang ulan mula pa noong Sunday hanggang ngayon, ulan pa rin. Maulan na hapon sa lahat. At ako'y magsusunod ni Amoy doon. Oops. Green light, green light. Ganito ang sitwasyon dito ngayon. Maulan. At ako'y nakachinelas lang kasi ayoko mabasa yung mga sapatos ko. Ay, bakas pa ng hangin. My goodness. Oh my, oh. Maulan na may kasamang hangin. Ito yung mahirap kapag mahangin. Kasi malamig. Malamig siya, malamig. So kahapon basa kaming dalawa ni Amoy. Nabasa kami. Balik namin sa bahay ay diretso ligo si Amoy, ako naman nagbibihis. Kasi super basa talaga kaming dalawa. Tapos ngayon naman, maulan pa din. Unlike kahapon, malakas yung ulan kahapon. Pero ito ngayon, unti-unting palakas ng palakas. Ayan. So, dito na naman tayo maghihintay. So, buti na lang ngayon, hindi masyado. Although may maano pa din, mahangin pa din ang puti. Pero hindi na siya masyado. So, baba tayo guys kasi siya basa doon sa nasa tapat tayo ng restaurant. So, dito muna tayo magtatambay. Chika babes, muna tayo sa mga kaganapan ngayon sa social media na nakaka-stress. Grabe, may may bago pa ngayong viral sa social media, sa Facebook. Kung napapanood nyo guys, yung batang atlet na taga-agro sa Dinsur, Ateneo student na nalunod daw sa training nila sa Baler, Aurora ba yun? Nabalitaan nyo yun, nawawa siya pero sa akin lang kasi ang sabi naman ng nanay, marunong na yun tumabuhay kaya imposible daw naman doon. Tapos ngayon na may lumalabas ng mga video, mga pictures na may mga pasa. May pasa sa leeg, may pasa sa braso, may pasa sa tagiliran, may pasa sa sa mga binti. So, di ba, imposible na walang foul play or ano ba na yun? Baka mag-strike tayo na dito. Yung mga alam mo yung mga nangyayari sa mga elite na schools. Bago ka sasali sa grupo, may mga ritual, yung gano'n. Alam niya na, ibig ko sabihin, baka ma-strike tayo. Hindi ko na lang siya i-vocal na sabihin kasi baka tayo dito. Yun lang ang sa tingin ko doon, baka muna sila, pang-welcome ba? Gano'n. Tapos, baka sarado. Siyempre, pag masakit talaga sa katawan yun. Tapos, on their fourth day, yun na nga, kunyari daw,
may training daw sila doon sa dagat na baka after yun nga, syempre, paano daw doon, tapos doon daw sila na nag-activity malayo sa 1 kilometer daw from sa main beach 1 kilometer daw ang layo at saka wala doon camera yan based yan sa mga nakalat sa social media ng mga info tapos yun so kasi di ba marunong lumangoy tapos malilunod ka. Yung mangyayari lang kapag wala ka sa tamang kondisyon sa katawan niya. Kawawa naman siya. Mahal naman siya ng mga katinis niya, mga syempre ka lugar niya din sa Alusan. May patingin-tingin ako din sa kasada guys kasi baka darating na silit yan. Dito lang ako silit. Maulan kasi doon malakas ng ulan. Tapos yun. Grabe nung pag-uwi sa from Davao to Agusan. Dami nagkaabang sa kanya. Pinapag hanggang 11 ng gabi. Mas kasada pa yung mga residente ng Agusan. Kasi daw, mabait na bata. So, kay bait daw yun at saka mapagmahal sa pamilya at saka malaki ang pangarap niya para sa kanyang pamilya. At saka para sa kanyang mga kapatid. Imagine 29 universities ang namiligaw sa kanya para mag-join sa kanila team. Pero nung ang Davao Ateneo na ang nakiusap, pumayag siya kasi sinama daw yung kapatid niya na kasunod niya. Sinama daw sa kanya as a scholar din. So, kaya siya pumayag dahil ginawang scholar din yung kapatid niya sa lalaki na nasa Ateneo din ngayon, naglalaro din ng basketball. So, kaya siya pumayag na sa Davao Ateneo siya mag-school ng senior high at saka mag-join sa team nila. So, ganun yun. Family pa rin na iniisip, hindi yung yung personal niya na interest o personal lang ang iniisip niya, hindi ganun yung talaga iniisip talaga niya yung pamilya niya. Nakakaawa. Alam mo, kapag dumadaan yun sa timon yung mga videos na hindi ko talaga mapigilan yun. Papaiyak ka rin, tumutuloy ka rin yung mga ako. Wala talagang hindi makakakita mo na kapag nalaman mo yung storya niya. Hindi ka talaga hindi mo talaga mapigilan na lumuha. May sumilip sa akin guys. Yan. Naninigirin yun. Ang usok nandito sa akin. Baho ng screen. Nasa akin ang baho. Yeah, yun. Ang laki ng impact niya sa mga kabataan niya yun. Nagbibigay inspirasyon. Ang laking impact. Pero ang presidente natin, impact po. Impact. Ang presidente natin ngayon, nakakainis. So ngayon pala may BRC hearing. Iniwanan ko muna kasi nga ito nag-video ako. Iniwanan ko muna. Pero kanina naka-watch ako sa live. Hindi pa naman nag-start. So iniwanan ko muna at yan, bumaba dito. Kasi
yan na po to guys kasi may kinausap akong Pinoy din kanina. Naghahanap siya ng HSBC mall. So, ang alam ko kasi dito sa ano lang, malapit sa aming building. Malapit sa aming building. Kaso lang daw, nag-renovate. Kaya yun. Ito sa chin ko Give me my umbrella. Okay, hold your umbrella. And give me your bag. It's heavy. No, I can carry it. You can carry it? Yeah. Okay, bye. Okay, bye. Tingnan mo yung sapatos niya. From the morning, Uh-huh. in the morning it was raining, Uh-huh. and then when I went to school, I realized my socks turned blue. I don't know why. It's from your shoes. Yeah, so you have to wash my socks. Yeah, because your shoes is wet. So that's why. Wet socks. Give me your bag. It's heavy. No. Are you Okay, no. Okay. Oh my God. Ayaw niya ibigay ang kanyang bag. Are you sure? Do you know what's dim sum? Dim sum. Do you know? Yeah. What? So it's like siumai and stuff like that. You know, every typhoon has a name, right? Uh-huh. The next typhoon is called dim sum typhoon. Oh. So I can come out in the rain and eat dim sum in the rain. I just have to open my mouth. Today it's way better than last time. Because Uh-huh. yesterday it was like typhoon. Yes. Remember yesterday we are so wet. It's so wet, my socks So turned that's into why. a towel. Is it in the morning heavy rain also? Not too heavy, but I stepped in a puddle on accident. Oh.